Well, kilala nyo naman ang Amerika, di ba? Which is kung bibilangin natin ang mga taong na-extradite o mga taong kinuha nila pa Amerika, talagang sobrang dami na nila. Pero ang tanong kay Kibuloy magtagumpay kaya silang makuha si Kibuloy under administrasyon ni Marcos? Anyway, ganito kasi ang balita. Kumpirmado mula sa Estados Unidos ang kanilang formal na hiling para sa pagkuha kay Apollo Kibuloy upang humarap sa mga kasong nakabinbin laban sa kanya. Ayon kay Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez, naisumite na ang kahilingan sa pamamagitan ng tamang diplomatic na proseso na hudyat ng panibagong yugto sa isang usaping matagal ng sinusubaybayan sa bansa at sa ibang panig ng mundo. Sinabi ni Romualdez na natanggap na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang nasabing kahilingan at dadaan ito sa masusing pag-aaral alinsunod sa kasunduan ng dalawang bansa. Binigyang diin niya na ang DFA ay walang kapangyarihang magpasya sa usaping ito maliban sa pagpapasa ng mga dokumento sa mga ahensyang may autoridad. Ito ay dadaan sa Department of Justice at sa mga korte. Ang DFA ay hindi nakikialam sa ganitong uri ng proseso, paliwanag ng ambassador. Ang hakbang na ito ng Washington ay kasunod ng ilang taong paglalabas ng mga kaso sa korte sa labas ng bansa. Si Kibuloy na kinikilalang tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ Ministry ay patuloy na itinatanggi ang lahat ng paratang laban sa kanya. Tinawag niya itong walang basehan at may halong politika. Ang kanyang legal team sa Pilipinas ay nagpahayag din ng parehong posisyon na handa silang pigilan ang kahilingan sa loob ng korte. Dito sa Pilipinas, iginiit ng DFA na hindi sila direktang sangkot sa issue, kundi tumatayong tagapagdala lamang ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang gobyerno. Nilinaw ng mga opisyal na ang pinal na pasya ukol sa posibleng paglipat sa pastor ay nakasalalay sa mga korte ng Pilipinas na siyang mag-aaral sa mga dokumento at ebidensyang isusumite. Ayon sa ilang tagamasid, ang usaping ito ay maaaring subok sa matagal ng ugnayan ng Maynila at Washington, lalo na sa pagbabalanse ng kooperasyong legal at mga sensitibong usaping lokal. Inamin ni Romualdez na napakasensitibong bagay ang kasong ito, ngunit tiniyak niyang parehong gobyerno ay sumusunod sa formal at legal na proseso. Pero ang United States Embassy sa Maynila ay umiwas muna sa pagbibigay ng mas detalyadong pahayag, ngunit kinumpirma nilang nakikipag-ugnayan sila ng malapitan sa mga otoridad ng Pilipinas. Sa mga naunang pagkakataon, binigyang diin ng mga opisyal ng Amerika ang kanilang paggalang sa due process at sa mga mekanismo ng hudikatura ng Pilipinas. Sa Davao City, nananatiling solidong suporta ang nakukuha ni Kibuloy mula sa kanyang mga taga-suporta. Marami ang naniniwalang siya ay hindi fair na tinatarget, habang may ilan namang nangangamba kung paano maaapektuhan ng isyong ito ang pangalan ng kanilang simbahan. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin si Kibuloy sa bansa at patuloy na namumuno sa kanyang kongregasyon. Para naman sa mga eksperto sa batas, ang proseso ng extradition ay maaaring umabot ng ilang buwan o maging taon. Depende sa dami at bigat ng ebidensya at kung may mga apelang ihahain. Ipinaliwanag nila na ang mga naunang kilalang kaso ng extradition ay madalas na umaabot ng matagal na panahon bago umabot sa pinal na desisyon dahil sa paulit-ulit na pagsusuri ng korte. Sa mga oras na nagpapatuloy ang usapin, parehong pamahalaan ng Pilipinas at Estados Unidos ang maingat sa pagbibigay ng pahayag. Ang tiyak lamang sa ngayon ay naisumite na ang kahilingan at ang usapin ay gumagalaw na sa sistema ng Korte ng Pilipinas. Ang mga taga-suporta at kritiko ni Kibuloy ay parehong nakatingin kung ano ang magiging desisyon, batid na hindi lamang ang kanyang kinabukasan ang nakasalalay, kundi pati na rin ang mas malawak na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng pagkawala ng dilang iilan, kundi maraming mga sabungero. Sa loob ng mahigit isang taon, mula Abril 2021 hanggang Enero 2022, ilang mga sabungero ang naitalang nawala sa iba't ibang lugar tulad ng Laguna, Batangas, Bulacan, Maynila at Rizal. Umabot sa 34 na kaso ang opisyal na naisumite at agad itong umagaw ng atensyon ng buong bansa. Noong kalagitnaan ng Hunyo, isang tao ang lumantad at nagsabing maaring may mahigit 100 individual na naapektuhan at inilagay umano sa isang lawa malapit sa bulkan.
Dahil dito, nagsimulang magplano ang mga investigador ng operasyon upang magsagawa ng pagkuha ng posibleng ebidensya mula sa ilalim ng lawa. Humingi ng tulong ang mga opisyal mula sa mga technical divers at nakatanggap din ng alok na suporta mula sa ilang kaibigang bansa. Layunin nitong mas mapahusay ang pagkakataong makahanap ng mga material na makatutulong upang suportahan ang investigasyon. Sa mga oras na nagpatuloy ang paghahanap, ilang ahensya sa loob ng bansa ang tumulong din upang mas mapalawak ang operasyon. Noong ika-17 araw ng Hulyo, natagpuan ng mga search team ang ilang bagay na kahawig ng mga tadyang sa loob ng mga sako na nakuha mula sa lawa. Makalipas ang ilang araw, natuklasan din doon ang isang bungo ng tao. Ang lahat ng ito ay kasalukuyang nasa ilalim ng masusing pagsusuri. Ngunit dahil sa malakas na ulan at pagdilim ng tubig, kinailangang ipagpaliban ng ilang gawain. Noong ika-18 ng Hulyo, napilitan ang diving team na ihinto ang operasyon dahil sa mababang visibility at mataas na antas ng tubig. Bukod pa rito, sa isang pampublikong sementeryo na malapit sa lawa, 3 set ng labi ang hinukay noong kalagitnaan ng Hulyo. Matagal nang nakalibing ang mga ito sa mga puntod na walang pangalan. Tinitingnan ngayon ng task force kung may kaugnayan ang mga ito sa pagkawala ng mga sabungero. Sa kabilang panig, pinili ng mga pamilya ng mga nawawala na dumaan sa legal na proseso. Nagsampa sila ng reklamo sa mga pambansang opisina kung saan pinangalanan nila ang isang kilalang personalidad sa negosyo at isa pang tanyag na individual mula sa entertainment bilang maaaring konektado sa pangyayari. Mariin namang itinanggi ng mga tinutukoy na personalidad ang anumang pagkakasangkot nila sa usapin. Kasabay nito, hiniling din sa Department of Justice na humiling ng kopya ng ilang affidavit na una nang naisumite ngunit hindi na idagdag sa opisyal na case files. Itinuturing ng mga pamilya at kanilang mga kinatawan na mahalaga ang mga dokumentong ito upang mas mapatatag ang direksyon ng investigasyon. Ayon sa mga investigador, maaari pa ring makabuo ng matibay na kaso kahit walang direktang nahanap na pisikal na ebidensya. Posibleng magamit ang mga litrato, video at iba pang patunay mula sa mga testigo. Gayunpaman, malaking bagay kung makakakuha ng pisikal na ebidensya dahil mas lalo nitong mapapatingkad ang bigat ng investigasyon. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang paghahanap mula sa malalim na tubig ng lawa hanggang sa mga legal na proseso. Ang lahat ng ito ay itinutulak ng determinasyon ng mga pamilya at ng mga awtoridad na mahanap ang katotohanan at maibigay ang kasagutan sa mga mahal sa buhay na matagal nang naghihintay ng linaw.